Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Ano daw ba ang reaction ko sa pag-post ng Miss Cosmo regarding kay Atisa Manalo? So yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang Miss Cosmo tayo ngayon. Kamusta na nga ba ang reyna ng Miss Cosmo? Ano nga ba ang ginagawa? Nung mga nakaraang araw, may napanood ako sa kanya na interview niya na tinatanong siya kung plano pa ba niya sumali sa iba pang pageant. Ang sagot niya ay wala na dahil naniniwala siya sa Miss Cosmo at kontento na siya sa ibinigay ng Miss Cosmo bilang reyna nila, di ba, ngayong taon na to. At yun, wala siyang planong sumali sa iba pang pageant kahit na daw na alam niya sa sarili niya na kaya niya pang lumaban. So yun, pero hindi na daw siya mag-a-attend. Ang reaction ko doon, naiintindihan ko naman na hindi niya na kaya pang lumaban pa sa ibang international pageant kasi alam niya sa sarili niya na hindi na siya oobra doon. At naiintindihan ko din yung sinasabi niya na malaki ang pagpapasalamat niya sa Miss Cosmo. Oo naman, kasi siya lang yung nagtiwala talaga sa'yo, di ba? Kung iisipin mo para ibigay sa'yo yung corona laban sa ibang kandidata na alam mo na pwede din nilang makuha. So, mas deserve din. Pero wala tayong magagawa. Siya yung swerteng babae na nakoronahan ng Miss Cosmo. At naiintindihan ko din na tama lang yung ginagawa niya na wala na siyang planong sumali pa sa ibang pageant kasi dapat may loyal ka talaga doon sa pageant na sinalihan mo at pinanalunan mo, di ba? So yun, sa panindigan niya na lang na siya ang first Cosmo at wag na siyang pang mag-attempt ng iba pang pageant. And then, nung nakaraang araw, ayun, nag-post din ang Miss Cosmo page dito sa Facebook page nga na about kay Atisa Manalong performance noong panahon na lumalaban si Atisa Manalo dito. Ang sabi nila, si Atisa Manalo daw ang isa sa mga candidates na masasabi nila na our stunning queen from the Philippines, Maria Atisa Manalo, totally rocked the Miss Cosmo 2024 with her amazing performance. Her smile in treasures that will always be remembered. It will lift up the whole stage and backstage. So ngayon, meron ng 2,000k comment and then merong 76,000 na 76 share and then 100,016 ang views. So, ayan siya. O, pakita ko sa inyo. Ayan siya. So, kung akong tatanungin mo, bongga, di ba? So, lahat inirol ko. Ito lang post nila kay Atisa Manalo, ang mataas ang engagement dito sa social media. Sobrang panalo. At ito lang din yung humakot talaga ng views ko. Ikukumpara mo yung reyna nila na laging nagpo-post ay umaabot lang ng 45,000, 50,000. Pero yung kay Atisa Manalo, umabot talaga ng 116,000. Dito pinatunayan lang din nila na sa capture ng post nila, na alam nila kung ano ang merong caliber talaga si Atisa Manalo. At dito din sa pagpo-post nila, pinatunayan lang din sa kanila na ang kandidata ng Pilipinas na si Atisa Manalo ay tunay na mataas ang engagement, hindi joke, at naramdaman naman na nila yan. Pero syempre, reaction ng mga tagahanga ni Atisa Manalo ay naku, ginagamit na naman nila si Atisa Manalo. Ako, una sa lahat, naiintindihan ko ang Miss Cosmo kasi syempre pageant nila yan at naging kandidato dyan si Atisa Manalo. Kahit i-post nila ng paulit-ulit si Atisa Manalo, ay karapatan naman nila yun kasi kanilang pageant yan. Mas maloka ka kung halimbawa pinost ko ng pinost yung reyna nila, di ba?
kung sino man yung gagawa nun, dapat sila yon. Oo, kasi dyan galing sa ano, hindi ka naman pwede mag-expect na ipopost nila si Atisa Manalo doon sa Miss Universe, di ba? So, dapat dito sa Miss Cosmo. At nakakatuwang isipin dahil miski pa paano naisip pa rin nila si Atisa Manalo. Pero naiintindihan ko yung reaction ng ibang tagahanga ni Atisa Manalo na nagre-react dito na ginagamit nga si Atisa Manalo ng Miss Cosmo para sa engagement ng page nila. Kung ako ang tatanungin mo, naiintindihan ko yung reaction na yon. At sana ang Miss Cosmo, nandoon sila sa part na sana respeto na lang din sa mga tagahanga ni Atisa Manalo. Kasi parang ang feeling ng tagahanga ni Atisa Manalo na paglaruan siya ng bonggang-bongga or nagamit ng bonggang-bongga dito sa Miss Cosmo. So yun yung na-feel kasi ng mga tao. Kasi nga syempre, tingnan mo, hinataw sa botohan, di ba? Talagang ginapang yan. From starting hanggang sa last part ng pageant na to, ginapang nila si Atisa Manalo. And then nandoon din sa part na, alam mo yon, naniniwala talaga tayo na ang caliber ni Atisa Manalo ay talagang nag-level up naman. Kung ikukumpara mo yung kalibre niya noong Miss International, kumbaga ginawa ni Atisa Manalo ang kanyang makakaya. Andiyan dyan din, syempre na nagkaroon siya ng injury, di ba? Sa paan niya at hindi siya makalaban. So, ginawa ni Atisa Manalo yung best niya. At naniniwala yung mga tagahanga ni Atisa Manalo na, alam mo yon na kung totoo talaga na naniniwala sila sa performance ni Atisa Manalo, hindi lang top 10 ang mararating nito, kundi makakarating pa siya sa dulo ng kompetisyon. So, yon. So, ayun lang yung akin. Dahil, kita naman nila ang taas ng engagement ni Atisa, tapos grabe yung suporta ng Pinoy. Kung pinanalo nila to, di sana mas bongga talaga ang Miss Cosmo. Kaso, hindi pinili nila yung pinaniniwalaan nilang kandidata over doon sa alam naman nila na magaling din naman talaga at deserve talaga din ni Atisa Manalo na masungkit yung corona ng Miss Cosmo. Tapos yung hindi nila ibinigay, so ayan, tapos may mga paganyan silang mga effect, talagang mabubisit talaga yung mga tagahanga ni Atisa Manalo kasi after all na hindi ka naniniwala sa laban ni Atisa Manalo pagkatapos hindi mo siya pinanalo dahil alam mo na mas merong pang much better sa kanya. Tapos ngayon bigla kang magsasabi na, ay nako, iba talaga ang performance ng isang Atisa Manalo. Syempre maloloka talaga yung mga tagahanga. Instead na ma-appreciate siya, magiging pa ang dating sa kanila, ay nako, ginagamit na naman si Atisa, di ba? So yun, nagiging pangit yung expression nila or yung reaction nila doon sa pagpo-post, kasi nga, dismayado ang mga Pilipino. Pero kasi kung marunong kang rumispeto doon sa nararamdaman ng bawat fans, may iisip nila yon, no? So, yon. So, si Atisa Manalo, talagang masasabi ko naman na the best na candidates ng Pilipinas. At yun yung nawala doon sa Miss Cosmo. Yung bagay na sana makakatulong sa kanya. Yung isang kandidata na sana makakatulong sa kanya para marating pa nila yung tagayog ng tagumpay. Kaso dahil sa binaliwala niya to, so wala na nangyari. So yun, di ba? So nasayang lang ang lahat. At ako naniniwala ko kay Atisa, may nakalaan para sa kanya. Hindi tong Miss Cosmo. May nakalaan para kay Atisa Manalo na, alam mo yon, mas malayo pa yung mararating niya kaysa dyan sa narating niya sa Miss Cosmo. So yon, so sana si Atisa maisipan pa rin bumalik sa pageant para may chance pa rin tayo na may represent niya ang Pilipinas one more time. Di ba? Yung parang katulad kay tawag dito, kay Michelle D, no? Ganon. Na talagang, alam mo yon, natalo siya pero bumalik siya ng mas strong pa siya at mas nakakabog pa siya. Di ba? So, yon. Ay, nako, nakakaloka. Ako parang feeling ko naman,
wala namang ganitan na nagaganap, pero nandoon na mataas talaga yung engagement talaga ni Atisa Manalo pagdating sa social media. Isang dekalibre at hindi na kayo magkakaroon ng ganyang kandidata na katulad ni Atisa na humahataw talaga. Diba? Diyos ko, nakakaloka. Anyway, so kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sa amin ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. So, walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.